Masyadong komplikado ang issue sa nagaganap na gera sa Israel kontra sa grupo ng Hamas. Pero sa video na ito, ilalatag natin itong timeline ng dirian ng magkabilang kampo para makita natin sa point of view ng bawat panig kung bakit nga ba sila galit na galit sa isa't isa. Ako po si Royzy and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Libo-libo na ang nasasawi sa mga kabilang panig sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Israel at ng Sunni fundamentalist organization na tinatawag na Hamas. Ang Hamas ay isang political organization. Hango ito sa Arabic acronym na ang ibig sabihin na Islamic Resistance Movement. Ito ay pinamumunuan ni Ismail Haniyeh at naitatag sa kasagsagan ng himagsikan noong 1987. Tutol kasi ang Palestina sa pagtira ng mga taga-Israel sa Gaza Strip at sa West Bank. Ang Hamas o ang paksyon na pangmilitar ng organisasyon na ito ay tinatawag na Al-Qassam Brigades. Ito ay tinuturing ng mga rebelde para sa Israel, gayon din sa mga Western countries kabilang ang Canada, United States at halos kabuuan ng European Union. Sa kabilang panig naman, nakikita ng mga bansang Iran at Lebanon ang grupo ng Hamas bilang legitimate administration sa teritoryo, kaya naman sinusuportahan nila ang layunin ng grupo na ito. Nang maitatag ang Hamas, gumawa rin sila ng charter kung saan nakasaad na ipinagkaloob sa mga Muslim ang Palestina at inatasan ang lahat ng mga Muslim na makilahok sa tinatawag na jihad o holy war dahil sa pang-aagaw ng kanilang kalaban sa kanilang mga teritoryo. Nais din ng organisasyon na ito na wasakin at tapusin ang Israel at ibalik ang Palestina bilang isang Islamic State. Napakahaba ng kasaysayan ng awayan ng Israel at ng Hamas. Ilang beses na ring sumiklab ang mga digmaan sa pagitan ng dalawang grupo na ito. Katulad ng ibang bansa sa Middle East, nananatiling may hinanakit ang organisasyon na ito sa pagkakabuo ng Estado o ng bansang Israel matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nakikita kasi nila na ito ay pagtataguyod ng kapangyarihan ng mga Western country sa kanilang teritoryo. Naniniwala ang Hamas at ang iba pang grupo ng Palestinians na ang teritoryo na ito ay ninakaw mula sa mga karapat-dapat na magmay-ari nito at yun nga ay ang mga mamamayang Palestinian. Gayunpaman, sinabi ng mga taga-suporta ng Israel na ang lugar na pinag-uusapan ay ancestral homeland ng mga Hudyo. Base sa kasaysayan ay ipinatapon sila kasunod ng pagsalakay ng Babylonian Empire mahigit 2,500 years nang nakalilipas at ang kasunod pa nga nito ay ang pananakop ng Imperyong Romano sa kanilang rehiyon. Sa mga nakalipas na ilang dekada mula sa paglikha ng Israel, nakipaglaban sila sa ilang mga digmaan at nauwi pa nga ito sa pagsakop sa West Bank at sa Gaza, dalawang teritoryo na hindi itinalaga ng United Nations noong 1947 para i-occupy. Sa pagkakabuo noon ng organisasyon ng Hamas, marami na noon ng Palestinians ang galit na galit dahil nga para sa kanila, ang mga ginagawa ng Israeli politicians ay tila ba paghiyapak sa kanilang karapatan at pagkatao. Kumbaga, nakikita nila ito na banta sa kanilang seguridad at isa ring rebelyon para sa kanila. Hindi lamang Hamas ang grupo na nabuo na lantarang kumukondina noon sa ginagawa ng Israel. Nandiyan din ang Palestine Liberation Organization o PLO at iba pang mga grupo. December 1987 nang magsimula ang First Intifada ng mga Palestinians. Ito yung unang pag-aalsa sa ilalim ng PLO laban sa Israel na naninirahan sa West Bank at sa Gaza. Taong 1993 naman nang pinirmahan ni Yasser Arafat, dating presidente ng State of Palestine, ang Oslo Accords para sa relasyon nito sa Israel. Nagtapos ang First Intifada sa pagkakataong ito na magkasundo ang Palestina at Israel sa isang peace treaty kung saan binibigyan ng karapatan ng Palestina para sa expansion sa teritoryo ng West Bank at Gaza Strip. Tinanggihan ng Hamas ang two-state solution kung saan magkakaroon ng pagkakaisa ang Israel at ang Palestina habang naninirahan sila ng maayos sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya naman nagsagawa sila ng mga pag-atake kontra sa Israel. Matapos naman ang Oslo Accords, binoykot ng Hamas ang political process pero noong 2005, muli silang nakilahok sa mga eleksyon. Ng mga panahong ito, ang Palestinian territory ay pinamumunuan ni President Mahmoud Abbas at ng kanyang Fatah Party.
Noong September 2000, bumisita ang opposition leader na si Ariel Sharon sa Al-Aqsa compound sa Temple Mount ng Jerusalem. Basically, naging mapayapa ang pagbisita na ito. Pero maraming mga mamamayan ng Israel ang nagprotesta at nag-riot na kinailangan pa nga ng mga Israeli police na gumamit ng tear gas at a rubber bullet para lamang mapatigil ito. Sa pagkakataong ito, inakusahan ng Palestina ang Israel Security Forces ng pang-aabuso. Ito na naging ugat ng Second Intifada o ang Second Uprising dahil inakusahan ng Israel ang grupo ng Hamas na may dala silang bomba at plano nitong maghasik ng takot sa bansang Israel at sa mga foreign civilians sa Jerusalem. Taong 2005 nang umalis ang Israel sa Gaza pero sinako pa rin ito ang West Bank dahil sa lokasyon nito sa kalurang bahagi ng Jordan River. Nagtayo ang mga Hudyo ng maraming Jewish settlements sa teritoryong ito na kung matatandaan ay binatikos ng United Nations Security Council dahil isa itong uri ng flagrant violations of international law. Bukod dito ay nililimitahan din ng mga Israeli ang pagpasok at paglabas ng Palestinians sa nasabing pinag-aagawang teritoryo. Taong 2006 nang manalo ang Hamas sa Palestinian parliamentary election at nagkaroon ng pwesto sa Legislative Council. Tila ba naging maasim ang pagtrato ng international community sa pagkapanalong ito ng grupo ng Hamas dahil mas gusto nilang katrabaho ang partido ng Fatah. Sumiklab ang labanan kung saan marami ang nasawi. Sa pilitan ding inagaw ng Hamas ang Gaza, samantalang patuloy pa ring hawak ng Fatah ang West Bank. Taong 2008, dahil sa pinalipad na rocket ng Hamas mula sa Gaza, dito ay sinara ng Israel at Egypt ang kanilang mga border at nagsimula ang mga blockade. Gumanti naman ang Hamas na naging hudyat ng pagsisimula ng Israel-Gaza War noong 2008. Naglungsad ng pag-atake ang Israel sa Hamas. Ang labanang ito ay kinasawi ng halos 1,200 Palestinians at 13 Israeli. Noong January 2009, nagkasundo naman ang Hamas at ang Israel para sa unilateral ceasefire. Nag-withdraw ang Israel sa teritoryo ng Gaza at idineploy ang kanilang tropa sa border nito. Samantala, November 2012 ay napatay ng Israeli forces si Abed al-Jabari, military chief ng Hamas. Ito ay matapos ang halos isang linggong bakbakan na ikinasawi pa ng 150 Palestinians at 6 na Israeli. Taong 2014 nang dinakip ng Hamas ang 3 Israeli students na ikinagalit ng Israel kaya muli silang umatake sa Palestina. Dito nga ay nagpalipad sila ng mga rockets na ikinasawi pa ng 1,881 Palestinians at mahigit sa 60 na Israelis. Taong 2018 naman, nang masawi ang 170 Palestinians nang rumisponde ang Israel sa protesta sa barrier fence sa border ng Gaza at Israel. Samantala, noong May 2021, ni-raid ng mga Israeli police ang Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. Ito ang tinuturing na third holiest site para sa Islam. Dito ay nagkaroon ng 11-day war sa pagitan ng Israel at Hamas kung saan 200 sa mga Palestinians ang nasawi, samantalang 10 naman sa grupo ng Israel. Matapos naman ang mga magkakasunod ng mga pag-atake sa mga syudad ng Israel noong 2022, sa kanilang pagganti sa Hamas ay nagawa nilang mapatay ang 166 Palestinians sa pinagtatalunang teritoryo ng West Bank. Maraming akusasyon laban sa Hamas kung saan sinasabing marami itong human rights violation sa Gaza tulad ng pagbitay, pangbibihag at pagtutorture. Inakusahan din ang grupo na ito na lumalabag sa freedom of expression, association and assembly. Noong 2022 rin ay isinapubliko ng Hamas ang pagbitay sa 5 Palestinians na sinasabing nag-iispiya para sa Israel. May mga bihag din na Israeli ang grupong ito, kabilang nga ang kaso ni Gilad Shalit, ang batang sundalo na Israeli na hinuli ng mga militanteng grupo noong 2006 at nabihag sa loob ng 5 taon. Kalaunan ay pinalaya rin ito kapalit ng isang bilanggurin na Palestinians noong 2011. Maraming miyembro ng mga media at mga NGO ang nagpapatunay naman na nagpapalipad ng rockets ang Hamas at naninirahan din sila sa lugar na malalaki ang populations na ginagamit nila bilang human shields. Ang Israel naman sa kabilang banda ay may mga hinaharap din ng mga aligasyon sa karapatang pantao. Pinagbibintangan sila ng pangapi at domination sa mga mamamayan ng Palestinians na naninirahan sa pinagtatalunang teritoryo at maging sa loob ng Israel. Pinagbibintangan din sila ng malawakang pangangamkam ng mga lupain at mga labag sa batas na pagpatay sa mga Palestinians. Kung ating iisipin,
Napakakomplikado at napakahaba na ng panahon ng kanilang mga alitan na nagugat sa mga teritoryo, relihiyon at karapatang pantao. Pero bakit nga ba ngayong taon lamang sumiklab ang digmaan na ito sa pagitan ng Israel at ng Palestinian group na Hamas? Ayon sa record, 2023 nang inatake ng mga Israeli settlers ang mga Palestinians sa bayolenteng paraan. Aabot sa 700 cases ang naitala sa taong ito lamang, pinakamataas na naiulat ayon sa datos ng United Nations Humanitarian Agency. Bukod dito, inanunsyo rin ng Israeli government ang plano nito na pagpapatayo ng 5,000 mga bagong gusali sa settlement na inuokupa sa West Bank. Marami rin ang naging police raid ng Israel sa Al-Aqsa Mosque. Marami rin mga kaso kung saan daan-daang military forces ang nagsagawa rin ng mga raid sa Palestinian city of Jenin. Sa kabilang banda, naiulat naman ang ilang mga pag-atake sa Israel tulad ng pamamaril ng isang Palestinian noong January 2023 kung saan 7 tao ang namatay malapit sa sinagoga. Ang gumagandang relasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at ng Israel ay isa rin sa nakikitang nagbigay ng impact sa pagsiklab ng digmaang ito na nagaganap ngayon. Ang magandang ugnayan na ito ay tila ba naging banta para sa Iran na siyang major ally ng Hamas at isa rin sa malaki ang galit sa Israel. Sa haba ng history ng kanilang hidwaan na masasabi nating nagsimula pa noong sinaunang panahon, tila ba napakalabong magkaroon pa ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang kampong ito. Historically speaking, malaki ang galit nila sa isa't isa. Kaya naman, kaunting balingkibo lamang ng isang partido ay papatulan naman ng ikalawa. Dito ay tuloy-tuloy lamang ang pag-ikot ng karahasan o ng cycle of violence. Sabi ko nga, wala namang ibang magiging biktima rito kundi ang mga inosenteng tao na gusto lamang namang mangyari ay mamuhay ng mapayapa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin nakasubscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.